Ron Muchadora, and today we're going to interview some students outside of school. Here in Tuan City, just relax and enjoy the show. Hello everyone, my name is Jomalyn Gorgut from Caraga State University. Hello guys, I am Joshua Salenio from Merchant Marine Academy, BSMT 3rd year. I'm Desiree Gorgod, first year college. Hi, I'm Rhea Jean Sinilong. I am 20 years old and I live in Ampuyan, Butuan City, and I'm currently studying in Caraga State University. Hi, I'm Razel Jan. I'm 18 years old. I'm from Caraga State University. What do you envision yourself doing in the next 5 years? How do you plan to achieve those goals? I think 5 years from now, I become a teach leader or an innovator. 5 years from now, siguro I'm a businessman and I achieve my goals na and I have my family. For me, kasi mahimo ko businessman, tapos gusto na ko tabangan akong pamilya, then makatabang sa lain pa na tabangon nun. In 5 years, I hope to be working in a field that aligns with my skills and interest. I plan to achieve this by gaining experience, continuing to learn, and setting clear goals. So I envision myself in the next 5 years is I'm gonna take my master's degree, and of course, but to achieve it, I need to work hard and manage my time well. How has your family or community influenced your career choice? I think by supporting and they motivate me to pursue my interest. Influence sa family, pinakaroon is nanakyanak. And sa mga sa community, hindi lang siguro magdali o create yung family kay labi na dili sa yun, labi na alas yung pa lang ka. Pasalamat ko sa akong pamilya kay eskwela ko hantod sa senior high pa doon sa college, then maura to. My family and community has shaped my values and inspired me to choose a career where I can contribute to society positively. So the community influenced my career choice since in our place the agriculture is wide. So by this, it made me think that if it's famous or if it's common in our community, then it might offer a wide opportunity. That's why I chose this career path. How do you feel your education is preparing you for the future workforce? I think education empowers me with knowledge, skills, and values to navigate me confidently. May education is important din kay sa ato nag-isa sa atong estudyante labi na karon kay kailangan gid nga maningkamot ta para sa atong future pohon o kita ang estudyante dapat magtarong ta dili ta sayangan ang gigasto sa atong pamilya. Mas maayo jud og maka-eskwela ka, tabaw nag makahuman kay makatabang ka sa imong pamilya o makatabang ka sa lain. Nindot kay mohang life, makahuman jud ka kay daghan kay mapalit ng mga gusto nimo, asa ka, pagtunin mo, kinang kay kuan, work ka kay nakahuman jud ka. So it provides foundational knowledge and skills, but real-world experiences and practical application would help even more. So in this matter, I feel satisfied the way the university
mold us since they teach us how we manage our time well, how we balance it. So by this, it prepares us in the reality that, so if we are in that situation, we know how to manage our time well and balance it. What changes would you like to see in the school system to better prepare youth for the real world challenges? I think embrace lifelong learning and continuous skills development. As a estudyante na change akong mind labi na sa akong family, mas ni purso ko sa akong course para mabot na akong pangandoy para maahon ako sa kalisod akong pamilya. Karon kay dili na angay alisdan ang mga school system kay ang mga teacher kay nag-advance na sila, so ang mga estudyante ma-challenge sila. So incorporating more life skills training, financial literacy, hands-on learning opportunities would be beneficial. So as what I said, I am satisfied of the way or how the university teach us. So I won't change anything because we are struggling now for our good. So we can, we know how to handle when we are in that reality. How has social media influenced your self-image or the way you present yourself online? Well, it gave me confidence and empowerment through online activism and advocacy. Sa karon na panahon is labi na ang technology kung halos tanan na nangilabuhi sa social media. Ang tanan tao nga makita ninyo sa social media is tanan dili tinuod ang uban tinuod, like for example sa mga vlogging nag-work lang na sila is na because na sila yung contract kung mo na dapat ilang script nga buhaton, pero in real life dili nila tinuod nga batasan. Karon kay na naman tayo social media, so ang mga gipangbuhat na to sa personal din na lang pud nimo i-apply lang pud nimo sa social media kay kining abot naman tani nga kuan way na sa social media, so magbuhat pud tag mga good way sa kuan sa social media, so mao ra to. It encouraged me to be mindful of how I portray myself and to focus on authenticity rather than comparison. So influencer influenced me the way how I handle myself, how they give me spirit to present myself with confidence. Do you think social media is more positive or negative for your generation? Why? I think in our generation, it's positive. It gives us knowledge and skills. It also gives us new learning ideas and motivation to do creativity and Ang bawat naman siguro karon mapili na nga positive o negative kay ang mga tao karon na ginabuhi na sa social media, and then dili pud makaingon nga positive gid ang answer because nay mga bata karon nga dili pa angay mag social media sa ilang mura nga edad, but nag-create na sila og mga Facebook account, like mga social media account. So karon nga panahon is wala dili na gid mapili nga positive or negative siya, is both na magid siya parehas. Positive kay daghan ko natun-an na mga angin na ko tun-an dito ko na nakita na ko ang mga ako bitong kailangan niya, dito rin ako ma-search kung unsa pa na diha, so dito rin ako makita. So para sa ako positive dun yung social media kay muna kay angay pangitaon, so ma-search rin mo magkalibog-libog ka, so nara dito ang tanan, so maura to.
It's both. It connects people and spreads information, but can also lead to mental health issues and misinformation. So for me, I think it is more positive, but it really depends on how you use it. What advice would you give to someone struggling with peer pressure? Resisting peer pressure requires self-confidence. But the advice that I can give to you is you need to know your values, clarify what's the most important to you. Sa akong pagsawat ana is unsay advice sa tao nga nay problema. Siguro ang ako is mag-pray lang gid sa Ginoo, dili magpa-apekto sa mga istorya sa uban o magpakita lang ka kung unsa ka. Nara siguro. Maningkamot lang sila antod na sige lang sila paningkamot kay kana ng mga kuan pwede ra sa matagaan og solusyon matabangan ingana so nga ra magtinabangay ra jud. So that advice that I can give to someone struggling with peer pressure is focus on your values and surround yourself with people who respect your choices. So if I were to advise someone, I would say to that person that we have our individual pacing and just focus on yourself and do your best so that you can have best outcomes. How do you stay true to your values in the face of fear or societal pressure? I think you're not confident. Of course, you need to be confident to yourself and believe in yourself and also to your choices. Baka tinuod lang ta sa atong panggulingon o kung na-pressure ka o problemado ka, relax lang. Mag-ampo lang yapon sa Ginoo, think positive ra gyapon para dili ka pressure, dili ka maabot sa point nga ma-anxiety ka or ma-stress kung magka-problema pa nila namang health. So, stay healthy lang good gyapon din. Think positive. Chill lang din dili magpadala sa pressure para bitaw dili ka ma-stress. So, alright. I reflect on what's important to me and remind myself of my goals and principles. I'm gonna boost my confidence and just don't mind the pressure and be myself always. How do you manage stress and anxiety as a young person? As a young person, you need to connect to the people who supports you, and also you need to do some exercise so that you can Happy person lang para dili ma-stress labi na kay bata pa. Nga ra. Kung buhaton na ko akong mga hobbies kay para dili ra kayo ma-stress then I manage my stress and anxiety by taking breaks, practicing self-care, and talking to someone I trust when things feel overwhelming. If things is too overwhelmed for me, I take a walk and breathe, or I'm gonna take a long bath for me to relax. Do you think schools and workplaces do enough to address youth mental health? What improvements would you suggest? For me as a student, I would like to suggest an improvement. Do some counseling to the students so that you will know their experiences or they are handling stress. Because karon na estudyante ko mas ako pang ilingaw kung pagalingon nga mintas estudyante pa ko, bata pa ko para ma-improve na ko ang mental health labi na hili ko sa sports mo nang ako sa lingaw na kung at a young age o estudyante sa karon kay para po pag mo trabaho ko at least ready na ko o kalabalo na kung handle sa unsay kay ang eskwelahan o trabaho pareha ra jud na. So dili jud ta magpadala sa mga
dili jud ta magpadala sa stress kay magkuan pa man ta sa tong kuan mental health. So mora. So it is not enough. They could offer more counseling, mental health workshops, and a supportive environment. I think it's not enough, though they recognize the mental health break, but then they still, if they implement that, they still give activities to students, so it's useless then. So my suggestion is, if they implement that break, they should give the student space, or they should lessen the activities they give. What social or political issues are most important to you and why? First is economy. The state economy, including concerns about inflation, job security, and economic growth. Why? Because this issue are critical because they impact people's daily lives and also shape the country's future. About sa politics or politika karon labi na sa atong government kaya naging problema. Siguro karon umaabot nga botohan or madagan nga mga mayor. Atong botohan isa katong mga ang karon nga atong nakita nga gigayon nila mga kasada kung dili na to ibalik tong sa una nga panahon nga pila nila nga tuig naglingkod sa ilang posisyon, wala gapon sila kapag sa ilang projects na nga magpili ta sa 15 Sabto sa atong botohan. Kuan kanang mas butuhan dito na itong mga butan ng mga tao labaw na makaayos ato ang kuan lugar din makatabang. So mora. Environmental issues and quality are important because they affect everyone's future and promote fairness. So as of the moment, the most important political issues for me is Duterte's war on drugs, since I support that movement for my safety and for my protection to drug addicts. How do you participate in activism or advocacy, whether in person or online? I think by supporting organization and businesses align with your values. Sa karon ako is Facebook user po ko. Ang ako is dili ako hilig nag-advise sa mga tao but nag-share lang ko mga positive sa Facebook para mabasa po nila akong post o ma-think positive po sila para dili sila maabot sa time na problema sila sa ilang gitanda nga problema, maabot sila sa anxiety or stress. Yan na. Sa online ra ko ga pakita na nagbuto ra ko sa yaha, din ga share, ga post, din para kuan nga nang makita bitaw ninyo na siya ang gibutuhan para katabang pud sa mga kita ato siya ang gibutuhan. Ora. By raising awareness and supporting campaigns and taking small steps to help in the community. I participate by liking and sharing posts in social media regarding or about that advocacy. Have you ever experienced or witnessed discrimination in school or social settings? How did you respond? Yes, for example, we have racism. What we do is to educate yourself and others on inclusivity and diversity. Karon as a student sa first year college ko, na may classmate nga bayot, and then sa among school is mga laki puros and nakoy bahay because kay kami siman, and then lain mo siguro para sa ilang pananaw sa akong mga classmate nga bayot mo to ilang gibuli, and then ang nitabo siya is sige siya absent. So ako siyang gitry og chat, i-convince, ako siyang gi-advise nga sagdan lang sila, focus lang sa imong goal, dili lang sila kami na sagdan lang sila, and then ano lang, school lang, and then
istoryahan na ako sila nga dili sila angay mangbuli kay mga tao rabi punta dili punta mga sa dia mo din ang kuanon kay ginabuli. So ikaw kung nasakitan kung biya ka, what if ikaw na hindi mo rang ginatanaw, so imo ditong istoryahan dito nimo tong nagbuli nga ayaw pag inanak kay di na maayo, then dapat dili ka mag-inanak kay mga tao rata. So mura. Yes, and I tried to address it calmly while supporting those affected. Witness discrimination in terms of gender in school, so I respond to it by confronting that person in terms of that matter. What schools and communities do to create a more inclusive space for youth of all backgrounds? I think the schools need to encourage youth leadership and participations. Sa mga pagsabot na is magbuhat og group youth para patabang ta sa mga bata nga nalulong sa computer, and then magbuhat og games para maka-enhance ang ilang lawas lang masungot dili sila maglulong sa computer or ang sigarilyo inom is mo na raman ang usok karon. So mo na nga nagbolante ang youth or communities backgrounds para sa ilahan. For me ang eskwelahan kay makabuhat og mga activity sa mga tao ug mga bata. Ora. So they can promote open discussions, provide education on diversity, and ensure everyone feels represented. To consider the differences of people and to create a healthy community for everyone. How do you feel technology has shaped your learning and social experiences as a young person? As a young person, it gives access to diverse perspective and communities. As a young person, nagsugod ko technology high school. Sa una is sa una bata pa ko wala ko may technology, cellphones nga na mas high-tech karon nga nag-edad ko 25 years old. Mas grabe ang technology karon is mas the more na ang year the more nga mas grabe ang technology. Ang technology jud kay dako jud tabang labaw na sa nag-eskwela, sa nagtrabaho kay kung nakay pangitaon dito ara jud mo makita. So it has made learning more accessible and helped me connect with others, but it can sometimes feel overwhelming. In this time, being able to learn with the help of technology and AI, it is more advantage for us youth to learn new things, just search and click. So for me, it is easier today than before. Do you think today's youth are overly dependent on technology? How can we strike a balance? Yes, many young people today overly dependent on the technology. So how we can balance it is set screen limit and monitor usage. Ang sa panahon karon is kung as a student nga nagadula pud ko Mobile Legend, for example, na guntol na ko pagdula sa akong experience nga pagdula og mga social games para ma-balance po na akong study. Unlike sa uban nga di na gid mo sulod, nagadula lagi nagtalulong lagi sila dula labi na computer. So mo na yung mga examples sa questions na yung gihatag. Karon kay na naman tay technology, so dili jud pwede na mag-focus tanong kay napod biya tay pangbuhat ng eskwela, mga trabaho. So nga na ra jud kay na naman tay technology. Sumora. How can we strike a balance? So yes, to some extent, a balance can be achieved by setting limits and prioritizing face-to-face interactions. So at
some point, yes, since at some point, yes, because it is easy access, and to balance it, we need to use it moderately and be mindful while using it. Do you feel that schools are doing enough to teach financial literacy to young people? Yes. Yes. Kay sa una, high school ko, nami subject nga. Gusto ko subject. Basta nag-advise si ma'am sa mo nga, if nami baon mo sobra-sobra, diligid inyo na, inyo na hot doon. So, dapat inyo na budget doon, kay kasi 9 times nga, nami gusto paliton, at least, inyo mapalit. Kung inyo nang iponon para po nami gusto paliton, inyo mapalit. So, ano. Yes, gitudlo mo nila sa mua kung saan pagtipid labaw na kay na college na, so more tipid jud, so maura. No, financial literacy should be a bigger focus in schools to help young people make informed decisions. Yes, in college we have this minor, entrepreneurship, which teach us financial literacy. At what age do you think young people should start learning about budgeting, saving, and investing? For me, I don't think there's an age limit for that, because what we need to teach is we need to understand, and we need to understand them what they really need and what they really want. Ako about budgeting or saving and investing. Ang sugod ko budgeting at yung age of high school ko. Kaya bisan taon nga mayroon akong baon sa una. Ay i-control na ako pag pag-budget sa kwarta, magbaktas ko. Kaya doon ramon po sa mo. And then gi-balance na ko akong paggastos akong baon para na pa ko'y pang pamasahe, pang snack, wala pa ko'y pang baon sa ugma. O para kung makasavings ko, maka-invest ko sa akong mga gusto palitan. Dapat kung bata pa ka, magtipid jud ka kay pag abot sa mga panahon na mudakop ka, so kailangan jud na nimo tipidon hantod na madala na nimo pag college sa pag-eskwela na need jud ay magtipid kay dili lalim karon nga panahon na dili magtipid kay dagay galisod, pero dapat jud ikuan jud na imong kwarta para tipid ba. Mora. So maybe around 13 to 15 years old as they begin handling money independently. So I think as early as possible, because this will become your foundation of how you handle finances. How concerned are you about climate change, and what actions do you take to reduce your environmental impact? As a students, we need to participate in local climate initiatives. Ang ako na is about climate change is nag-cause maguna siya about sa mga smoke, mga factory, mga aso sa mga tricycle, motor. Ang ako siguro ma-take action na is mag-advise sa mga tao, mga abusado, kung na mo makita na mga about sa mga suba-suba nga kanang labi na sa mga hinaling, siguro akong ma-advise sila is i-minimize para ma-save pa nato atong Mother Earth. Akong kuan jud akong concern jud karon kay baha naman no, din gaulan, so dapat ang atong mga basura ilabay din sa dapat nato tamang basura ba, kay mao jud nay makabaha baw na kay kanang mga basura sa asaray panglabay gibutang gani ang basura kay para dito nimo ilabay sa ora. So I am very concerned. I try to reduce waste, conserve energy, and support eco-friendly initiatives. So I'm really concerned in terms of climate change, and my action to it is I properly dispose my garbage and lessen the use of plastics to kind of help the environment. What role do you think youth should play in addressing global environmental issues? I can be
a role model to the young people by teaching them or educating them on how they're going to help or to participate the local organizations. Youth about environmental issues. Magbuhat may og plan or schedules to clean sa environment, labi na sa dagat, especially na dagat. Grabe na gina siya basura diha, may na lang phone, buhat may schedule mo. Unahon gina mga dagat kay muna yung mga most na common gid nga daghang basura ug ang kilid sa kanal diha. So muna mo na iplano para makatabang mi sa environmental issues. Karon ang mga batanon dapat ilabay jud nila sa basura ng ilang basura dili magpatakap-takap kay para makatabang sa ato ang environmental sa mga ara. So, youth should lead by example, advocate for change, and push for sustainable solutions. So my role is encouraging the youth to practice proper waste disposal by sharing it to social media. What do you envision yourself doing in the next 5 years? How do you plan to achieve those goals? For me, I envision myself sa pag 5 years is graduate ko na akong course karon sa SLC, and akong goals is if pagka-graduate ko is ako i-pursue kung unsa akong course na nahuman diri sa AMA, and then ito na lang yung mag-decision kung ako yung ipadayon nga kana ako i-kuhaan nga goals i-achieve andun sa mga successful ko. I envision myself as a businessman or a successful businessman, or not successful pero business in the next 5 years. And para makuha na ko na goal is una ako sa niyong manon ako ang college degree, and i-pursue na ko ang business career in the real life world para makatunan ako na masugod na ako ang career. How has your family or community influenced your career choices? Takugta pa nga akong family sa akong pagkuha nga course is kay sila nag-support sila sa akong course kay mao jud ni akong gusto nga course pod. Then ang ilang ginabuhat is support lang na ipadayon lang na akong kurso para in the future ma-achieve na ko itong mga goals na ko nga gusto na ko i-achieve. So my family doesn't really influence me about my career since inamong pamilya wala ko'y businessman mindset, and ako lang is gusto na ko i-discover ang business career para malambo na ko akong self, dito na ko makita ako ang kaugalingon na mas malampuso. How do you feel your education is preparing you for the future workforce? Daw tabang ang education sa ato, lalo na sa mga estudyante karon nga graduate kay mo medyo niya atong traditional nga kung graduate ta nandiyo tay kadungan nga trabaho. So mas nako jud og preparation kung unsa to imong goal, imong course na ikuha aron niya maputo na imo i-kurso nga trabaho, mas nako jud og kanang konsey mo ang kagalingon nga nandiyo kasi ko nga success ka o matuwa yung mga goals. So for me, ang eskwelahan kay murag dili kay siya na build up ang buong workforce para sa future kay dahil ra man gyud ang training sa real world kay kung maingan tag tinud-anay na lahi na gyud ang ato ang environment. So sa ako okay ra siya pero dili lang gyapon nato i-focus ang ato ang pag-improve sa atong self, dili lang ta magbase sa ato ang eskwelahan. What change do you like to see in the school system to better prepare youth for real-world challenges? Para nako, wala gyud ko'y gusto na bag-ohon sa akong school para sa youth. And nagbase ra gyud ang improvement or development sa isa ka tawo sa iyang self. So, ang ako ka-suggest lang na mas
mag-focus ta sa atong self ug di lang ta mag-base sa ato ang school system para mo improve ang atong self. Sa ako is kung naman ko ikuan sa school system is wala man kay more on good influence man bod o good teach man bod ang mga ina-teach diri sa atong school or the different schools. Ang bato lang jud sa mga estudyante is labanan nila ilang kagalingon o magsalig lang pod sa ilang ilang kagalingon pod nga makaya na nila ilang kurso nga ilang i-take and then mag-pray lang always and dili mo pala ka kay na may mga family and friends na mag-support po sa imo until makagraduate ka. How has social media influenced your self-image or the way you present yourself online? So, it impact the social media about myself as a low-key person. Okay, since digital world duman ta, mas gina-focus na ko ang safety sa mga hackers sa internet. Okay, prone na kita sa mga hackers. So, I remain myself as sekreto or dili na kipagbalo ako ang self sa social media. About social media, gina-present na kung unsa akong ginapakita sa social media, akong gina-post, my day. O dyan lang ako, unsa ko, like sa akong my day is sa sayaw, yung mga share post ako mga share post is mga funny post. Is mo po na akong ginapakita sa dili sa offline ba, in online and offline kay ang ginabot mo jud sa jud is more in sayaw, mao man akong talent pod and then usay pod kay mag joke pod ko mo na akong kung sa akong binakita sa online mao po sa akong offline or sa personal. Do you think social media is more positive or negative for your generation? Why? For me, social media today is more positive than negative. Kay mas nakatabang mo siya sa mga tao, especially in coming business. Kay mas dali ra gyud ang pagkuha og clients or mga mamalit sa ilahang baligya or consumer na tawag. Kay since dali ra man ang communication. Pero dili gyud malikayan ang negative kay since dali ra ang communication, mas dali ra pud ang scam. Pero ako i-suggest is dapat pagtaw na to o tanawon na to kung asa ang sakto sa buhaton kung magkikita sa scam. For me, sa ako lang is pareha negative and positive kay mas positive ang social media no, mas positive siya kay natay makuha nga mga new learnings or mga knowledge nga gikan sa lahi-lahi nga mga tao kay maka-gain po ng mga news nga ma-aware ta sa mga nahitabo sa atong world nga mga news nga nahitabo ma-aware ta and then ang negative is yung mga negative food nga makadoubt sa ato like mga scammer, mga fake news nga mga misinformation nga dili pud kay basta-basta nga makakuan sa to ba maka-affect pud sa ato ang kagalingon nga na mga post nga like depression like ikaw pud nga depressed pud ka like maadap pud nimo nimo ang sa social media. So ako is both positive and negative. What advice would you give to someone struggling with peer pressure? The advice that I can give to someone or may sound kailang na nagabati og pressure sa kinabuhi is dapat mag-focus lang sa self o mag-hatag og trust sa kaugalingon na kaya ang tanan kay naragyod sa imuhang utok or mindset para mas malambuon ang imuhang kinabuhi. Kay kung mag-negative ka, negative ug ang outcome. Kung mag-positive ka, positive gyud pud ang outcome. Ana ra. Akong hatag nga advice para sa mga na-struggle is kuan lang jud pray lang and magsalig sa kagalingon. Kung naman kay mga problema is pwede nimo i-share sa imong mga friends or family para nasa ma-share sa imo nga maka-motivate bitaw na makaya ra nimo nga mga problema kay naman dili jud tanan jud problema na jud solution kung imo lang jud panimkamutan nga matagaan ang solusyon. How do you stay true to your values in the face of peer or societal pressure? So, I remain my values as true para
mas makita gyud na trustworthy ang akong gipang storya. Dili na ko mag-atik-atik sa uban para dili na ko makaingon na plastic lang. Kay since karon na generation daghan may atik. Pag pakita ng tao ni gud ta. Ipakita na to ang ato ang tinuod nga batasan. So, mura ta. Sa ako is to true values. Kung sa akong pinag-ipakita o kung sa akong values sa self, kuan pero anang ginaing kuan ako ang mga tao nga kami daw give motivation bitaw nga makaya ra dili magpadala sa imong mga problema, and then akong gingon last question is ang problema is masolusyonan na jud kung na kay salig sa imong kagulingon o mga salig sa imong mga tambag sa imong mga friends or family. How do you manage stress and anxiety as a young person? So, I manage my anxiety by traveling new places or discovering new experiences para mas ma-trigger ang ako ang pag-dopamine na murag bag-o siya na pamaagi. So, in a way na nga na ako ang pamaagi, mas ma-purso akong kaugalingon na mas buhaton pa ang kinabuhi o di magpadala sa anxiety. Sa ako, ako nga pagkatao is conjugate ko ng time management, kabalo ko sa mga sa akong mga time bitaw para ma-avoid ako ng mga anxiety, stress na. Ang ginabuhat yun ako is kung ako yung mga buhaton nun, is ako yun ang buhaton yun diretso directly para dili bitaw matibo ang yung mga buhaton nun para dili matibo and dili ka ma-stress yung mga anxiety para maka-relax pa ka. So, akong ginabuhat yun is time management para kuan pa kanang napakay mga buhaton nga mapalingaw imong kaugalingon bitaw nga dili ka magpadala sa mga anxiety and mga stress. And ginabuhat ko na ako is gina-enjoy na ako ang kaugalingon. Ako mga hobbies akong ginabuhat akong mga hobbies, tanag movies, duwag basketball, online games, mao lang. Do you think schools and workplaces do enough to address youth mental health? What improvements would you suggest? Sa ako is ang school and workplace is same man jud na siya is naman makagi man jud ang mental health na sa school man o sa trabaho kay naman tay mga activities or mga works nga ginabuhat jud sa ato as a person kay mo jud natong daily work sa ato student or work, and ginakuan ako suggest ana is para kung na to ang mental health dili na to ipadala ato mga dili na to ipadala sa stress atong kagulingon, dapat kabulot mo maintain atong life balance bitaw para di ta stressful. And kung sa atong mga trabaho sa school or sa workplace ato dili na to dalon sa atong mga balay or sa atong atuon nga para dili na to kung atong mga trabahoan bitaw para ma-maintain lang da. Kung sa school or sa trabaho lang. Kung sa iyong balay lang. For me, workplace or schools are enough. Or it depends sa ato. Kung natay ato ang friend na pwede ma-open up, it is really good for us. So kung natay makailang pwede na ito mastoryahan, good na siya. Pwede na ito siya matawag as enough. Kay maka-open up man ta sa atong problema. And in that way, mas malesen ang ato ang anxiety sa ato ang kinabuhi. What social or political issues are most important to you and why? Sa ako is ang pinakakuan karon nga sa political issues is about ato mga mudagan ron nga karon nga elections nga moabot. So ang ako lang makuan is ang importante is kanang ang aton yung pamilyon nga mga political is kanang kabalaw bitaw sa background kanang ilang bitaw nga buhat nga tarong kanang nakabalo jud nga mabuhat jud nga project or sa iyang advocacy. So dapat ang kuan jud mas importante jud nato nga pilion jud nato ang sakto nga makaayos sa ato ang dili lang sa atong lugar o sa ato yung tibok bansa or para mapalago nato atong bansa o dili lang sa kuan sa ato pong mga lalahi nga lugar kay lahi man tag mga kuan pod mga mayor. So dapat pilion na to ang sakto nga mudagan. So today, the most important issues for me is the
the issues about Duterte versus BBM. Since I'm not pro Duterte and I'm not pro BBM, pero nagkalat man gyud o makita man gyud sa mga tao kung asa ang mas masaligan. Unya dapat di man ta pasalig sa tuang media karon kay daghan kay bias na media karon. Unya kung ikatabag dapat sa mga tao karon na mag-discover o may taon ang trustworthy nga mga information na ginahatag sa mga political issues. How do you participate in activism or advocacy, whether in person or online? Kuan guro sa ako is mukuan ko sa mga kung nakoy mga nadunggan nga advocacy nga mas kanang kami to ko na encourage bitaw ko or na ganahan ko ba is kung in physical mo join ko mga kanang mga tapok or rally about anang yan nga advocacy mupan guro ko nga mo kanang mo join ko ba para nakoy mga gain bito nga nga na dayong dagan niya nga na ang iyang patakaran pod sa pagkuan sa politika. And sa online pod is magkuan po ko, di lang ko mag-post nga about is mag-share pod ko or magtanong po ko sa about ana nga sa mga politika nga unsa joy maka-ayos sa ato. So, I'm not an activist person, pero for me, para mahatag na ko ang rightful information sa mga tao, I share right information through social media and i-secure yun ako na sakto ang ilang gihatag na information dito, di lang ko magpataka o share. Kaya basin makahatag ko gubot tinoon sa mga both parties na nagka-gubot. And mao lang to. Have you ever experienced or witnessed discrimination in school or social settings? How did you respond? About discrimination is common din na sa to. Labi na sa kanang mga elementary. Is ako po nakaagi ko discrimination sa high school kay constantly ko kanang bugason. So napoy mga madunggan po nga mga discrimination niya na bugason. So akong gina-respond na is did maraman ko like dili na ako pansinan kay kung imo mo jud ang pansinan ang mga na is mugara sila like kabalo sila nga ay mupan na siya kaya mo imong pansinon siya ba so ato ning gra-graan jud kay aron mo pansin ba so yan ang mga tao is pansin so ang ginabuhat yun na is sagdan lang and kuan lang yun kasi mong kagalingon saling lang si mong kagalingon. I experienced discrimination mostly in my elementary days. Itong una, payat kay ko, kinaulit ko nila nga tukog. For me, I react as nothing happened lang kay kung imo lang ipalabot si mo utok, mas masakitan na ka. Musamot ko na ang ilahang discrimination. So, ang mas maayo yun na buhaton na is i-disregard lang nimo sila, focus on yourself. What schools and communities do to create a more inclusive space for youth of all backgrounds? Kuan guro sa school para sa ang mga youth is muhatag maghimong guro sila og program to conduct seminar trainings para bitaw mga bata mainganyo bitaw para na sila mga napos sila space pa or dili lang academics na po sa kanang mga recreational activities para makuha nila ang ilang pagkabatanunan bitaw ma-enjoy bitaw nila kaya dili lang sa school is na po mga activities nga kanang ma-enjoy jud nila nga aside sa activities kanang mga academics so mo na pinaka-kuan po nga magkanta ko mga seminar or training or mga community extensions to kanang makakuan po maka-create po tao relationships to each other. So for me, my suggestion is to create recreational activities mostly in our elementary days to create communication about people with different diversities para mas maila-ila nato ang atong differences sa atong tao. Pero sa ato ang workforce po, sa ato ang trabaho, dapat nabutay team building para maila-ila ang mga employees ug employers
bisan lain-lain sila o background. How do you feel technology has shaped your learnings and social experience as a young person? Technology really build up myself for today. Especially, ato ang generation is more on AI na siya and machine learning. So, mas dali ra na ako na-build up ako self kay naay daghay resources sa online na mas makatabang sa kuha makagain og information. And really, the technology build up myself clearly and powerful. Sa ako is mas dako yun karon kay atong generation is kuha naman more in technology. So mas dako yung tabang ang technology sa amo. Labi na sa ako is IT ko. Is dako yung tama ang technology kay mas daghan kay makita nga resources or mga materials nga makatabang sa ako mag-study, and then dali ra pud ko maka-learn kay nako YouTube. Kung maglisod ko, dali ra ako makakita sa YouTube kung saan ako pag-solve sa akong problema sa akong studies nako, and then maka-research pag ko kung mga resources or materials nga mag-support sa akong mga project or assignments and mga systems nga ginabuhat. Is, do you think today's youth are overly dependent on technology? How can we strike a balance? So, today, for me, nakita na ko na ang mga kabatan-unan karon is nagdepende na yun sa technology. And my suggestion is that i-encourage na ko ang mga parents na i-listen ang ilahang technology time or gadget time para mas makontrol nila ang information na mag-gain sa bata, since daghan na may mga fake news na nagkalat sa internet karon, and para ma-listen ang ilahang time sa technology and ma-explore nila ang real world. Sa karon is paano jud karon sa ato ang mga youth or sa ako ang technology jud is kuan na jud dili lang magdepende jud is naanad jud na sa ato samot na ra mga batan-onan kay more on technology na jud. Kung i-balance na to ang technology sa ato is mabalance man, pero depende na jud na sa tao kung iyan na i-balance iyang paggamit sa social media or technology or sa iyang kanang trabaho. Kaya naman di bad side o good side kung maggamit ana. So dapat mag-manage sa ato ang paggamit. Do you feel that schools are doing enough to teach financial literacy to young people? For me, school system is not enough for about literacy, since ang atoang school system is ginatudlo lang as a employer. I mean as a employee. To my suggestion para mahatag na to ang information or makagain tag information about financial literacy is to explore about financial literatures, and gamit sa technology mas dali ra gyud nato na matun-an karon. Sa ako is dili man kayo enough kay kasagaran uban school is naiuban nga kanang mga pandang nga school dili lang higher ba, so na may uban nga kanang low lang, na may uban nga ginatest jud nila ang ang pagban sa financial ba, and ang naiuban na akong kasagaran pud maibawan is kanang sa mga colleges is na gina-kuan jud nila, gina-teach jud nila ang about sa financial ba, kay diha naman yung makita sa college ang ato mga gastoson biya kay more on tuition na biya. So gina-teach ang mga estudyante kung saan jud nila pag-manage lang money para dili sila madakuan sa paon or sa tuition, para dili lang pud dili kun sakitan ang sa ilang family kung kana ilang kana ilang tuition is mas more bitaw. So gina-teach na sa lain school sa ato diri sa ama nga natay mga business business courses, so okay ang mga kanila. At what age do you think young people should start learning about budgeting, saving, and investing? For me, as soon as possible, mas nindot yun tagaan nag-knowledge ang bata about financial literacy, since kana tuang financial literacy is magamit yun siya handod sa pagdako, and
since naman ta sa third world country, maglisod jud tag gain sa tuang finance or pag stable sa atong finances. Okay, naglisod man gani ato ang bansa unsa na lang kita. So ang ato ang buhaton na lang is maningkamot na mas makabalo para mas maayo mo gain, mag-save o kwarta. For me is wala may murag kung mag-base ta sa age is mag-start mag-start ang bata o school like kinder or grade 1 kay di akong gina-teach na to ang bata o nga nga edad is maanad nila matigom sa start balag maski bata pa kaya madala man nila sa pagkadako. So maski bata pa dapat wala nga mo budget to save sa imong money para in case nga nakay gusto nga paliton makapalit jud nimo. Samot na karon nga like sa ato ako college na ko, so dapat pamulo ko mong budget sa akong baon para nay mga ako yung gusto paliton nga or nay mga upcoming nga bayron nun makabayad ko dili na ko mangayo sa akong parents para abot ana nga budget. So save money. How concerned are you about climate change and what actions do you take to reduce your environmental impact? For me, climate change is more like natural happening. So, murag dili gyud nato siya makontrol or ma-lessen tayo. Pero ang akong kaya lang para mas padugay or mas mapalesen ang impact sa climate change is to know proper garbage separation. So, kung kabalo ta mo separate sa itong mga basura, mas ma-lessen na to ang impact sa ito ang climate change. Ug ma-lessen na tagamit og plastic para mas mapadali ang cleanliness sa ito ang kalibutan. About climate change is karon is akong concern na is about na sa mga sa atong environment kay karon ang common problem jud dun is ang basura jud. So akong kuan lang is mas dapat kabalo dito mo labay sa atong mga gikan-an nga pagkaon, dapat kabalo mo segregate sa atong mga kinaan. So atong gingon ko diri sa mga clean as you go pod kanang kung asa ka mo atong nga lugar na kung nakikikaon dapat emotional on nailabay sa atong mga basurahan para maka-reduce ta mga samot ta kanang baha na kay sa karon biaron pag bagyo na biya. And then para kung atong environment dapat ato jong atong alagaan atong environment na dapat i-maintain bitaw nga hinlo sabi na sa mga dagat kay red habit jud sa dagat ma-enjoy o maligo ta. So dapat i-maintain nato ang cleanliness sa ato environment. What role do you think youth should play in addressing global environmental issues? My role is to play Gold Blade in Mobile Legends. Joke lang. The role play as a youth na matabang nako ang tuang global environmental issues is to share information about proper separation or proper throwing of our garbage. Since youth kumanta, muna lang yun ato ang mas mahatag sa tuang kalikasan na mas malimpyo o ma-listen ang ato ang impact sa climate change para cleanliness is more efficient way para ma-listen ang garbage sa ato ang kalikasan. Play email, yan ang role kay Goldman. Charis Kwan. I think kung magkuhan ang mga youth ron is about, akong kuhan lang dyan is about dyan sa para mga basura kay mas kuhan dyan ron. Mga dyan ay mga kuhan sa environmental issues bitaw. More basura dyan. Kaya dyan asa ka mo ito, ang issue dyan is basura. Mga ito ka o mga nature, dagat, is ilang concern, ilang mga common problem dyan is basura kay namo dyan mga tao nga maski mo iguragay mo laag pamilin dyan nila ilang mga basura. So dapat mga ilahang karon sa mga youth nga dapat ikuan nila ang kagalingan bitaw nga naslay kami bitaw nga dapat ilabay yun ang mga basura sa tamang basura bitaw nga dili yung mga labay-labay bisan asa para makatabang sa ato mga environmental orto.
Mura jud na yung mga YouTube.